Bless mo ba tayo ngayong gabi? Amen! Amen. I'm so blessed dahil nandito ka. Sige nga, tayo nga po tayo at batiin natin yung mga katabi natin. Yes! Sabihin natin, I'm so blessed! I'm so blessed because you are here! Ako na I'm blessed. I'm blessed kayo. I'm blessed po. Blessed ko kami kahit nandito. Amen. Meron po tayo I'm blessed because you are here. meron po tayong bisita, no? Galing pa ng Pilipinas. Galing pa ng Pilipinas. Amen. Sila po ay parents at saka sister ni Sister Badet. Kilala niyo ba Sister Badet? Welcome po Sister Jacqueline, Sister Valentina, and Brother Urbano. Yun. Parents daw po sila ni Sister Badet at saka kapatid ni Sister Badet. Welcome po sa WIN World International Ministry. Amen. Naka-ready na ba yung mga puso natin? Okay, kung ready na mga puso natin, wala munang magsasalita. Ako lang muna, tapos mamaya kayo naman. Amen. Hallelujah. Sige, bago po tayo mag-start, we bow our head. Father God, maraming salamat sa oras na ito. I surrender everything to you, Panginoon, even yung message mo po, Panginoon, o God, ngayong gabi. At ako po na mensahero ng iyong salita. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, anoint mo ang tenga ng bawat isa, maunawaan ko ang mensahe mo ngayong gabi, at ganun din po ako na magpapahayag, Panginoon, o God, Lord, ng salita mo. Tago mo po ako sa likod ng iyong cross, at dalayan ko po, Panginoon, na wala kang lalagpasan sa amin, sa bawat isa sa amin ngayong gabi, Panginoon. Lahat po ay mapagpapala ng iyong salita. In Jesus' name? Amen! Amen! Excited na ba tayo? Hallelujah! Okay, ano bang napag-aralan natin last week? Challenge! Challenge. Tatandaan na nila. Okay, challenge yourself. Ano na ba yung nagawa nyo nung last week? Whole week? Natulog! Hallelujah. Yun ang great challenge. Tulog, no? Ang sarap matulog kaya. Hallelujah. Ngayon po, dahil ngayon ay araw ng mga puso, di ba? One is a month of heart. Amen? Ngayon po ay buwan ng love. February is month of love. O, wala mo na magkwentuhan ha. Pag may nakita ko nagkwentuhan, tatawagin ko siya mag-preach dito sa unahan. Amen. Alam niyo po ba, trivia muna, trivia. Gusto niyo trivia? Yes! Okay, gusto ng trivia para may matutunan naman tayo. Alam niyo ba, February 2026 is a very special month? Tanong natin, bakit? Bakit? Di ba ba ang February is only 28 days? So, ibig sabihin, kulang siya. Kulang ba ang February? Hindi! Kulang, di ba? Pero, ngayon pong 2026, tumapat po na ang February, 28 days lang siya, pero kumpleto siya sa week. Di ba? 4 weeks ang February. Ibig sabihin, kumpleto ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kumpleto. So, ibig sabihin, special siya, di ba? Kasi kung minsan, ang February, dahil leap year siya, 3 weeks lang po ang tinatapatan. Talagang may gagawin ng Lord ngayong 2026. Amen! Amen! Ready ba tayo mag-receive ng pagpapala ng Panginoon? Amen! Hallelujah! So, bakit daw po, tanong ulit, bakit po ang February ay 28 days lang? Sino makakasagot? Sabi po sa Gregorian calendar, ang beginning of the year daw, kapag Gregorian calendar, is March. Ang beginning ng year. So, ibig sabihin, ang February is? Last year. Kaya 28 days lang ang pinataka niya. Nakuha po natin, kayo lahat ng may birthday
lang, pero 4 weeks pa rin siya, di ba? O, yun ang unang trivia. Okay, pangalawa, dadako na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Dahil ngayon ay araw ng mga puso, ang binigay po ng Panginoon na word sa akin ay a man after God's own heart. Di ba? Sino yan kapag narinig natin yon? Si David. At pinamagatan ko po siyang chasing God's heart. Ano ba sa Tagalog yung chasing God's heart? Habulin natin ang puso ng Panginoon. Kaya ba natin habulin ang puso ng Panginoon? Amen. Isa lang yung hahabol. Yung iba ayaw. Sige, kung gusto nyo maiwanan, maiwan kayo. Hallelujah. So, ang pag-aaralan po natin sa 1 Samuel 13:14. Yan ay sulat ba natin? Maganda po yung binasa natin sa English. Kasi English yung ating pamagat. Chasing God's heart. Pero pinamagatan ko rin po siyang a man after God's own heart. Maganda po itong ating pag-aaralan ngayong gabi. I pray na marami po tayong matutunan. Amen? So tayo sinong may mga Bible dyan? Anong Samuel po yan? 1 Samuel 13 verse 14. Sa English, para maganda-ganda naman. Kasi mga Tagalog na tayo. Mag-English naman tayo. At ideklara natin sa ating mga sarili na nawa ay maging ganito rin tayo. Amen? 1 Samuel 13 verse 14. Sa Tagalog, kasi English po, kasi Tagalog ito nasa akin. Napakaganda po ng 1 Samuel 13:14. Sabi po sa 1 Samuel 13 verse 14. Okay, anong sinabi doon? Sabi niya 13 verse 14. Sorry, hindi ko na ano si Kuya. Sabi niya, but now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart. Di ba? Sabi niya doon, and appointed him ruler of His people. Sabi niya, di ba? But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart. Di ba? After His own heart. Si David po ay tinagurian na man's after God's heart. Sarap yata nun, ano? Diba? Yung si David daw po ay kagaya ng puso ng Panginoon. Gusto mo natin yon? Amen. Hallelujah. Okay, biblical background po natin. Ayan o. But now our kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart and appointed him ruler of His people because you have not kept the Lord's command. Okay, biblical background muna kay David. Para mas lalo natin maunawaan, sino ba si David? Trivia muna tayo ulit. Sabi niya, si David daw po, ang Hebrew name niya ay David. Ibig sabihin ay beloved. Hallelujah. Ang ganda no? Beloved. Grabe. Yung mga dalaki dyan at wala pang mga anak, pangalanan niyo yung mga anak niyo ng David. At ang pangalan pala niya, ang ibig sabihin pala sa Hebrew word ay beloved. Hallelujah. At sabi po dito, nagulat pa nga po ako dito habang nagre-research ako, sabi niya, David is the only person in the Bible whose epitaph means, alam niyo yung epitaph? Epitaph means, alam niyo yun? Ito ang epitaph po, di ba, sa mga pag namatay, merong tomb, di ba? Yung tombstone, yung lapida. Di ba sa lapida may nakalagay RIP? Di ba sa mga lapida, wala tayong ibang makikita na hindi nakalagay doon, puro RIP. Pero doon daw po sa tomb ni David, ang nakalagay daw doon ay a man after God's own heart.
Kakaiba, no? Pupunta nga ako doon, titingnan ko nga kung ganun talaga yung nakasulat. Sabi niya doon, yun daw po yung nakalagay doon sa epitaph. A man after God's own heart. Tandaan nyo, makakalimutan nyo, sabi nyo, ang tawag pala nito. Pag pala ito pala yung epitaph. Ito pala yung epitaph. Pagbasa, di ba? R.I.P. Rest in peace. Pero siya, hindi rest in peace ang nakalagay sa kanya. A man after God's own heart. Gusto ba natin yung ganun, di ba? Patay ka na, naaalala ko pa hanggang ngayon. Dahil doon sa mga ginawa mo para sa Panginoon. Ano pa raw? Sabi niya, si David po, David was born on 1040 BC. Before Christ, siya po ay ipinanganak. Siya po ay great-grandson ni Ruth. Kilala niyo ba si Ruth? Yes. Ay, naghahanap ng Boaz. Si Boaz po ay asawa ni Ruth. Amen? So, si David daw po ay grandson ni Ruth. Siya ay youngest son sa 8 magkakapatid ni Jesse. Siya po ay keeper of family sheep. O, di ba? Siya ay keeper ng mga sheep ng kanyang pamilya. He is described as handsome and ruddy with beautiful eyes. Di ba mababasa natin yun sa 1 Samuel 16 verse 12. Nasabi doon, maganda yung kanyang mga mata. Ano pa raw? He was anointed as a boy to be God's chosen king by the prophet Samuel. And from that day forward, the Holy Spirit remained with him for the rest of his life. May natutunan ba tayong trivia sa buhay ni David? Naunawaan natin? Dahil, kaya merong konting trivia dahil po ang pag-uusapan natin ay ang buhay ni King David. Bakit nga ba siya ay tinagurian? Why David is called man after God's own heart? The way that pleased him. Bakit nga ba tinagurian si David na siya yung man after God's own heart? Alam mo bakit? Okay, number 1. Sabi niya sa number 1, David is devoted in exercising his intense faith in God. Grabe pala, no? Sabi niya, David is devoted in exercising his intense faith in God. Yung intense ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang sabi ko sa Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kapag ka po tayo nanampalataya, kailangan maunawaan natin. Di ba? Sino ba yung ating pinananampalatayanan? Baka tayo, dasal tayo dyan, di natin alam kung sino dinadasalan natin, sino hinihinga natin. Kailangan daw manampalataya tayo na siya ay nag-i-exist. Alam niyo, habang ginagawa ko po ito, dahil kahapon ay hindi po ako nagtrabaho ng umaga dahil may nagawa dun sa bahay namin. Napakaganda po ng testimony ng kapatid natin. Yung po kanyang employer ay nasa hospital. Sabi niya sa akin, Pastora, 30 na yung oxygen niya, flat na. And then, maya-maya, tumawag naman siya, Pastora, tinanggal na yung oxygen. Wala na talaga. Hinihintay na lang yung anak niya, sabi niya. At pagdating po nung hapon, nabuhay yung kanyang alaga. Bakit kaya nabuhay yung alaga niya? Because, ang sabi dito, exercising her intense faith in God. In-exercise po niya yung pananampalataya niya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, diba? Kung ikaw nga ay buhay, itong aking alaga, diba? Nanalangin po siya. Nabigyan ng buhay, palakasin yung kanyang alaga. At na-amaze po kami kasi isinend niya po yung video ng kanyang alaga. Pinatunayan ng Panginoon, anak, dahil sa iyong pananampalataya, sasagutin ko ang iyong panalangin. Ganun po si David. Amen? Si David po, nung siya po ay nakipaglaban kay Goliath, di ba, nung si David po ay nakipaglaban kay Goliath, di ba, sabi niya, wala akong dala, pero ang dala ko ay ang pangalan ni Yahweh. Amen?
First Chronicle, no, 1 Samuel 17:34. Sabi dito ni David, sabi niya, ngunit sinabi na David kay Saul, ako po nag-aalaga ng aking kawan. Sabi niya, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi na Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan, kung gayon, labanan mo siya at samahan kanawa ni Yahweh. Hindi po ba? Sabi ni David, ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Imagine mo yung kalaban ni David, di ba? Small boys. Kasi sabi ni small, I think 13 years old lang si David nung time na yon. Gaano kalaki lang po yung 13 years old? Parang ganito lang siya, di ba? Katatapos lang siguro mag-bar mitzvah. Natalo na si Goliath ng pagkalaki-laki, higante. Amen? Sa ano lang po ang dala-dala niya? Sling at saka isang bato. Diba? Kasi yung pananampalataya niya, nasabi niya, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Amen? Yung mga nagdaang pangingibakan niya doon sa mga leon na nakakasalubong niya, diba? Nung siya maliit pa lang, sinanay na siya doon. Sa mga problema kagaya natin. Diba? Bago tayo naging Kristiyano, sinanay na tayo sa maraming mga problema at pagsubok. Ngayon, matatag na tayo. Amen. Kasi marami na tayong pinagdahan ng problema. Kaya ngayon, hinaharap na natin ang may kagalakan at pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong isang IDF, siguro mga 3 months ago. Ang pangalan po niya ay Joshua Bond. Siya po ay American at siya po ay IDF. Sniper po siya ng IDF. At grabe po talaga yung faith niya sa Panginoon. Every time na isasend po siya sa laban, nananalangin siya. Sabi po niya, ang prayer niya sa tuwing isasend siya ng IDF, God, deliver this one to me, like you delivered Goliath to David. At nananalo po siya, hindi po siya tinatamaan. Ito lang mga nagdaang war, previous war na ito. And then, sumunod po nung isinend na naman po siya, sabi niya, the Lord delivered him into my hand. He was the Goliath, and I had David sling. Di ba? Sabi niya, yung daw po yung mga kalaban, ang tingin niya si Goliath. Pero hindi siya natatakot dahil yung baril na ginagamit niya sa pag-snipe ay sling ni David. Di ba grabe yung faith niya? Bago siya pumunta sa laban, hindi pwedeng hindi siya mananalangin. Kaya nung nabasa ko po itong testimony na to ni Joshua, blessed na blessed ako sa kanya. Siya po ay American at siya po ay born again. Amen. Israeli, ano po siya, Israel. At di ba pagka meron kang dugong Israel, hindi pwedeng hindi ka pupunta rito para mag-army. At hindi po siya natatakot na isend. Tapos na siya ng army, pero nagbubuluntir pa rin siya. Talagang siya po yung nagbubuluntir ng sarili niya, hindi ko kayang talikuran ang chosen nation ng Panginoon. Amen, katatapos lang po niya, pero bumalik po siya rito. Nagbakasyon lang siya sa Amerika, bumalik siya sa pamilya niya, at ang sabi niya, hindi ko kayang talikuran ang chosen nation ng Lord. Sabi niya, at yung pong pinakalas na prayer niya, sabi niya, God my round, no innocent get hurt, only the bad guys. Diba? Nung siya isinend po doon sa Gaza, wala daw po sanang mga heart na mga bata, na mga innocenteng bata o mga citizen. Kundi yun lang mga bad guy. At grabe po yung nangyari. Alam niyo, yung huling laban po niya, nawala ng battery yung kanyang radyo. Hindi niya na narinig yung ano ng kanyang commander. Kaya siya na nagkusa na isend yung sarili niya kung anong dapat niyang gawin. Amen? Lagi siyang pinagtatagumpay ng Panginoon. Why? Ini-exercise po niya yung pananampalataya niya sa Panginoon. Lagi siyang nananalangin bago siya pumunta ng laban. Kagaya po ni David.
David is devoted in exercising his intense faith in God. Yun po yung unang-una. Bakit siya pinili ng Panginoon? Bakit siya tinagurian ng God's man after God's heart? Because he is devoted in exercising his intense faith in God. Amen. Kaya ba natin yan? I-exercise natin yung ating pananampalataya sa sitwasyon na ating pinagdadaanan ngayon. Anong mga gulayat yung ating nai-encounter ngayon? Meron ba? Ang dami-dami, di ba? Ang dami nating nai-encounter ng mga gulayat. At na-bless din po ako kay Sister Cheche dahil grabe yung war nung nakaraan, di ba? Nagpapadala ng mga missile. Pero yung alaga niya, ayaw umalis nung sa upuan niya. Naglalaro yung mga missile sa taas. Ayaw kumatandaan niya. Sabi naman doon niya, mamatay. Ayaw pumunta sa shelter. Sabi ko, Sister Che, manalangin ka, sabihin mo, Lord, send your mighty millions of angels to cover our apartment. Sabi niya, Pastora, may nakita akong isang, yung balahibo. Sabi niya, balahibo ng ibon, makagaling sa angel. Natapos po ang war na hindi sila umalis sa loob ng bahay. Alam naman natin yung kanilang bahay, yung lumang mga bahay, di ba? Walang mga shelter. Di ba? And-exercise lang niya yung kanyang pananampalataya. Lord, you are my shelter. You are my refuge. You are my shield. Di ba? Hindi siya natakot. Tayo, takbo ka agad doon sa yung mga anak ko, Mami, run! Sabi niya. Palagi akong may daladalang malaking bag. Kasi nandun na may inumin, lahat na. Ano ba naman ito, Mami? Ang bigat-bigat. Sabi sa akin ng mga bata. Wala magbitbit. Okay, ngayon, Elisha, ikaw magdadala. Umuwi mo siya, magbaba kami ng hagdan. Pagkabalik namin, bless ikaw naman ang magdadala. Hindi sila makatangke dahil kung hindi nila dadalayan, ako ang magdadala. Ayaw naman nilang ako magdadala kasi mataas yung bahay namin bago kami makaano. Meron kaming shelter sa taas, kaya lang ayaw nila nandun kami sa shelter sa bahay magtatago. Kasi nga diba, sa Batyang noon ay nasa loob ng bahay pero may mga namatay pa rin. Kaya doon kami bumababa sa ilalim ng building. Kaya pagka Mami, ano ba laman ng bag mo? Sabi ko, mapapakinabangan yan kasi pagkain. May tubig, merong isang latang mais. Sabi sa akin, Mami, para kang luka-luka. Bakit kailangan natin magdala naman ganito? Hindi natin masabi mamaya. Ang tinamaan yung building natin, hindi tayo makalabas. Meron tayong pagkain doon sa ilalim. Di ba? Mabuti na yung handa. Pero, balik po tayo doon. Exercise po natin yung ating intense faith sa Panginoon. Para po, mahabol natin ang puso ng Panginoon. Amen? Ang ilalaban po natin dito, imabot natin yung puso ng Panginoon. Kapag ka po ang Lord ay na-bless sa atin, siguradong pagpapala ay susunod. Amen? Pangalawa po, sabi niya, ano po yung pangalawa? David is devoted wholeheartedly in worship and prayer. Amen? Di po ba? Mapapansin po natin, di ba si David, sa First Chronicle po, di ba, nagsasasayaw siya sa gitna ng kalsada habang siya nagpupuri sa Panginoon. Amen? At sabi ni Michal, yung kanyang asawa, parang sira ulo. Ganun po katindi ang puso ni David para lamang po mapaluguran ng Panginoon. Ginamit po niya yung mga awitin para po ma-express niya yung deep love niya at dependence sa Panginoon. Amen? Kung tayo kaya yung ganon. Dito pa nga lang, nahihiya tayo itaas ang kamay pag sinabi, Lord, I worship you. Tapos ganyan lang tayo. Nakatingin lang tayo doon sa kanta. Hindi man lang gumagalaw ang ating kamay. Hindi man lang itinataas ang ating mga kamay. Diba? Si David nagsasayaw. Grabe, diba? Parang siyang siraulo na naglululundag at nagsasasayaw doon. Kaya kapag po tayo nandito, parang hindi lang dito kahit sa loob ng bahay. Pagka po tayo mananalangin, ipakita po natin sa Panginoon. Amen? Yung ating wholeheartedly worshiping Him.
pagpupuri natin sa Panginoon, iparamdam natin sa Kanya yung tunay na pagsamba. Yung sinasabi sa Bible na sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ano ba yung Espiritu at katotohanan? Espiritu na hindi natin siya nakikita. At ang katotohanan ay nandyan siya sa ating harapan. Amen? At pasasamba natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Sino siya sa atin? Kung hindi natin kilala ang Panginoon, hindi natin siya masasamba. Of course. Di ba? Paano natin siya pupurihin? Lord, kay buti-buti mo, hindi mo naman kilala ang Panginoon. Di ba? Pagkatapos sabi, kinukumbi ka ng banal na Espiritu, luhod. Ayaw mo naman lumuhod. The greatest worship is obedience. Pagsunod. Hallelujah. So si David po, grabe po, David is devoted wholeheartedly in worship and prayer. Grabe po siya. Di ba? Nung nagkasakit ang kanyang anak, siya po ay grabe mag-fasting, pero nung namatay na, sabi niya, bakit pa ako magpa-fasting? Patay naman na yung aking anak. At sa tuwing makakagawa po siya ng kasalanan, lumuluhod siya, humihingi siya ng tawad sa Panginoon. Sabi po sa Psalms 9 verse 1 and 2, sabi niya, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. Grabe, no? Sabi niya doon, with all my heart, buong puso, sabi niya, I will tell of all your wonderful deeds. Diba? Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praise of your name, O Most High. Grabe talaga yung pagmamahal ni David sa Panginoon. Hindi niya po, alam niyo, halos half ng Book of Psalms ay si David po ang may katha. At yun po mga yan ay inaawit ni David. Hindi po basta lang niya binabasa yan. Ginagawa po niya yung awit. Amen. Haba-haba pong ginagawa yung inaawitan niya ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Sing a new song. Ano yung new song? Yung nagmumula sa iyong puso. Binubuka ng iyong mga labi na galing sa iyong puso. Hindi yung mga kanta na kagaya ng kinanta natin. Yung mga kinanta natin ay ginawa ng tao. Na-inspired yung mga tao sa kabutihan ng Panginoon kaya nakagawa sila ng mga kanta. Dapat tayo rin, kung kilala natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan, kaya natin gumawa ng isang kanta. Amen? Ang dami-dami kayong mga kanta, di ba? Sa Psalms 91, di ba? Kanta, Psalms 23. Ayan, no? I will give thanks to you, Lord. Sabi niya, with all my heart, I will tell of all your wonderful deeds. Ideklara daw natin yung mga wonderful deeds na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kapag tayo po ay nandito at tayo ay nagpupurit, sumasamba sa Panginoon, kapag sinabing, open your mouth and worship God, hindi kasi natin alam kung ano yung wonderful deeds na ginawa ng Panginoon, kaya yung mga tao, tahimik. Dapat unawain natin, saliksikin natin ang salita ng Diyos. Lord, ano po ba yung wonderful deeds na ginawa mo? Kung hindi mo alam kung ano ginawa, saliksikin mo sa Bible. Diba? Ano yung mga wonderful deeds na ginawa sa inyo ng Panginoon? Ano ba sabi doon? I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name. Diba? Sabi niya, aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Grabe yung pagsamba ni David, ano? Talagang kilala niya ang Panginoon. Diba? Alam niyo kung bakit? Kasi tinawag ni David na friend ang Panginoon. At tinawag niyang tatay ang Panginoon dahil sabi niya sa Psalms, I am your father and you are my son. Diba? Sabi niya. Tinawag niyang tatay. Kaya po yung kanyang puso, kapag ka po siya'y nananalangin, kilala niya yung tatay na tinatawagan niya. Amen. Kilala niya ang tatay. Hindi siya nagtatago. Yung puso niya naka-attach sa puso ng Panginoon. Kaya dapat ganun tayo eh. I-attach natin. Di ba yung
Kasi mahal natin ang Panginoon. Kagaya ni David. Amen? Sabi niya po sa Psalms 86 verse 12, sabi niya sa 86 verse 12, I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. Diba? Sa bawat pagbanggit ni David ng mga salita, makikita mo yung in love siya sa Panginoon. Amen? Ito, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Amen? Grabe yung pagmamahal ni David sa Panginoon. Kung mapapansin natin, si David ay makasalanan kagaya natin. Amen? Pero, talagang nakipag-isa siya sa Panginoon. Amen? Number 3. Ano pa raw po? Bakit po si David ay tinaguri ang man after God's heart? Sabi niya, David devoted with repentant heart. Amen? Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Kung tayo daw po ay tapat na humihingi ng tawad, siya daw po ay faithful and just na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Oh, tanong ulit, ano ang unang kasalanan ni David? Sino nakakaalam? Batseba. Idleness is a sin. Tama? Si David po, ang unang kasalanan ni David, hindi siya sumama sa pakikidigma. Ano lang siya, maupo-upo lang siya doon sa kanyang supa, maybe, sa kanyang mansion, di ba? Sa kanyang palasyo. At habang siya tamad na tamad, palakad-lakad siya doon sa kanyang palasyo, ano nangyari? So, ibig sabihin, hindi si Batseba ang unang kasalanan niya. Ang unang kasalanan niya, yung pagiging idol niya. Di ba? Naging tamad siya, hindi siya sumama nung sinay nakipaglaban. Naging tumambay siya. Siguro sabi niya, makapagpahinga nga muna. Ay, sa pagmamahinga niya, ano yung idol sa Tagalog? Tahimik. Di ba? Walang ginagawa. At wala siyang ginagawa, palakad-lakad. Parang tayo lang pag walang ginagawa, kung ano namang papasok sa isip. Nakapasting, walang ginagawa. Ay, ang sarap kumain naman ng dinding na merong bangus. Amen? Ang sarap naman kumain ng lechon. Nagkakasala tayo sa isip. Kasi nakapasting tayo, iniisip natin yung mga masasarap na pagkain. Kaya si David ang unang kasalanan yun. Hindi siya sumama. Yung katamaran niya, ayoko, mamahinga muna ako kasi pagod na ako sa pakikipaglaban. At doon po nagsimula ang kasalanan. Nakita niya si Batseba. And then pagkatapos nung kinuha niya si Batseba, of course, walang magawa si Batseba kasi hari siya eh. Diba? Kahit ayaw ni Batseba, wala siyang choice. At nang dahil po dito sa kasalanan na ito, kung ano-ano na nawala na po ng kapayapaan si David. Di ba? Kung ano-ano na kanyang mga pinaggagawa. Nagpasenso siya, di ba? Na hindi po kinalugod ng Panginoon. Pero in despite of that, siya pa rin po yung pinanggalingan ng lineage ni Jesus. Amen? Sa kanya pa rin po, yun ang pangako ng Panginoon. Amen? Kung mapapansin po natin, sa Matthew chapter 1, kung atin po mapapansin doon, from Abraham to David, ilang generation ang dumaan? 14. David to exile to Babylon? 14 din, di ba? And then Babylon exile to Messiah is 14. Amen? Kaya kahit na po anong nangyari, anong ginawa ni
David, siya pa rin po yung pinagmula ni Jesus Christ. Why? Kasi nga nakaukit na siya sa puso ng Panginoon. Gusto ba natin yun? Naiukit ng Panginoon tayo sa kanyang puso. Kung gusto natin yun, gawin natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong tamad dahil doon nagsisimula ang kasalanan. Amen. Huwag tayong idle. Huwag tayong lazy. Dahil doon nagsisimula ang kasalanan. Kapag tayo ay naging tambay, sabi nga mga tamad, huwag pakainin. Pagka po tayo naging tambay, doon nagsisimula ang kasalanan. Amen. Kailangan lagi po tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi sa Joshua 1:8, meditate my word day and night. Bakit? Para hindi po tayo magkasala kagaya ni David. Magbasa tayo sa umaga, hindi natin naunawaan, ulitin natin sa gabi bago tayo matulog. Amen? At ipapaunawa po sa atin, hindi lang kailangan reading, kailangan study. Ano ba yung sinasabi doon sa word, doon sa binasa kong iyon, sa paragraph na iyon na aking binasa. Amen? Kaya sabi po dito, David devoted with repentant heart. Sabi po sa, kung, di ba, every morning, idinideklara natin yung Psalms 51. Bakit po sinulat yun ni David? Dahil nga siya nagkasala. Grabe po yung Psalms 51, yung pagkakasulat niya, di ba? Sabi niya doon sa verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Grabe, no? Grabe yung paghingi niya ng tawad sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Di ba? Lord, bigyan mo ko ng bagong puso at bagong espiritu. Dahil alam niya, nagkasala siya. Di ba? Kung atin pong babasahin yung Psalms, sino nakakasaulo ng Psalms 51? Laging dinideklara ni Ate Mabel every morning. Di po ba? Grabe po. Yung confession po ni David doon po sa Psalms 51. Yung confession ng kanyang kasalanan. Kaya pagka po tayo mananalangin, i-confess po natin ang kasalanan natin sa Panginoon. Huwag naman yung group prayer. Kasi i-chismis ka pa ng kasama mo doon. Pag ikay nananalangin ng personal, humingi ka ng tawad sa Panginoon, isa-isahin mo. Diba? Tignan mo, sabi doon sa verse 51, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong pagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Diba? Pawiin daw yung mga kasalanan ayon sa pag-ibig niya sa atin. Kasi yung time na yun, hindi pa dumating ang Panginoong Jesus. Kaya grabe mo yung paghingi niya ng tawad. Dahil siya nagkasala, di ba? Sa Panginoon, dahil kay Batseba, na-inlove siya kay Batseba. At nang dahil kay Batseba, nakagawa siya ng kasalanan, another kasalanan. At sa bawat kasalanan po na gawin niya ay may consequences. Ganun din tayo. Sa bawat kasalanan na ginagawa natin, palagi mo merong consequences. Amen? Di ba ano po nangyari nung si Batseba ay nagbuntis? Namatay yung kanyang panganay na anak. At naging magulo ang buhay ni David. Di ba? Yung mga anak niya, naglaban-laban, kinalaban siya ng anak niya. Di ba? Grabe po yung consequences ng kasalanan ni David. But still, sabi ng Panginoon, still sa iyo pa rin magmumula ang tagapagligtas sa lahi mo. Siya pa rin yung tinaguruan ng Lord naman after God's own heart. Grabe. Di po ba? Nakadikit pa rin sa puso ng Panginoon ang puso ni David in despite ng lahat ng kanyang mga pinagagawa. Why? Kasi po, meron siyang repentant heart. Pagkatapos basahin yung Psalms 51, i-meditate niyo po yun.
At ganun din natin gawing panalangin sa paghingi ng tawad. Kapag, alam nyo, kalimitan kapag nagpapasing tayo, i-meditate natin to, Psalms 51. Dahil tayo po ay pag nagpapasting ay nakapokus tayo sa repentance. Diba? Nagre-repent tayo sa lahat. Lord, i-reveal mo po sa akin yung mga kasalanan na hindi ko pa naihingi ng tawad sa iyo. Diba? Grabe po si David. Sabi niya, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Di ko malilimutan, laging alaala. Kinikilala daw niya yung mga nagawa niyang kasalanan. Hindi niya itinatago sa Panginoon kasi nga, ang tingin niya sa Panginoon ay kaibigan niya. Kaya lahat ng laman ng kanyang puso, lahat ng kanyang nararamdaman, sinasabi niya sa Panginoon. Grabe, di ba? Napakalambing ni David. Ganun din tayo. Gayahin din natin si David. Amen? Maglambing din tayo sa Panginoon. Hingin din natin, Lord, ikabit mo yung puso ko sa puso mo. Amen? Nang sa ganun ay magawa ko ang kalooban mo sa aking buhay. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng repentant heart. Matuto akong maging humble. Amen? Kung napapansin natin na medyo nagiging mayabang na tayo, hingin natin sa Panginoon, Lord, give me a new heart and new spirit within me. Amen? Hingin natin araw-araw sa Panginoon ng ganong klaseng puso. Di ba? Sabi niya pa, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Grabe yung sa Psalms 51. Andun na yung lahat ng mga hinagpis dahil sa kanyang kasalanan. Iniisa-isa niya sa Panginoon habang siya'y nakaluhod at humihingi ng awa sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Nagkasala ko. Imagine mo naman dahil sa pagka-inlove niya kay Batseba, pinapatay niya asawa ni Batseba, di ba? Hindi nga siya frontliner, ay ginawa siyang frontliner, hindi niya alam kung anong gagawin. Kaya namatay. So, kasalanan, intentionally. Intention talaga ni David na mamatay para mabiyuda na si Batseba. Kaya huwag kayong maliligo doon sa mga swimming pool na naka-bathing suit. Baka may makakita sa inyong hari. Na kayong choice. Amen? At pagka nandun na tayo, yung consequences. Kalimitan, may nagsabi sa akin, ano gagawin? Nandun ako sa beach, natuhan mag-bathing suit ako. Bakit? Pwede ka naman maligo sa beach na naka-t-shirt ka at naka-shirt ka. Ang mga Arab na mga babae naliligo, meron pa siyang hijab. Di ba alam yung hijab? Mula ulo hanggang paa, balot na balot, naliligo sila doon sa swimming pool o naliligo sa dagat. Pagkatapos ang ikakatwiran sa akin, pag may pinuna ko, nasa dagat kami huwag mo na i-post yung Facebook mo. Kasi baka magkasala ka kagaya ng Batseba. Naliligo sa pool, wow, ang kinis-kinis. Ay di nakita lang hari, nagkasala tuloy ang hari. Hindi intention ng hari magkasala. Nagdahil sa iyo, nagkasala. So, wag daw tayo maging sanhi ng kasalanan ng kapwa natin. Amen? Amen. Kaya maging aware po tayo, mga Kristiyano na tayo. Maging aware tayo sa kilos, gawa at pananalita natin. Amen? Para walang magkasala doon sa paligid natin. Natural, kahit ako din, halimbawa ako'y lalaki, nakita ko, si Batseba, ang kinis. Naka-bathing suit, naka-two-piece. Pagtingin ko doon ako sa taas, di ba? Tayo ay mga babae, respetuhin natin, mahalin natin ang ating mga sarili. Amen? Kung paano tayo minamahal ng Panginoon, ganoon din tayo. Naalala ko po ang tatay ko, sabi ng tatay ko nung ako'y dalaga pa, kung liligawan ka ng lalaki, dumungaw ka hindi sa bintana, liligawan ka. Hindi ko nakuha yung sinabi niya. Paano ko liligawan? Hindi ba ako nakikita? Di sampak, sinampal ako, sabi niya, napastang ka. Paano nga ako liligawan kung di ako lalabas? Sabi ko sa tatay ko. Di ba? Ano ka liligawan? Hindi ka nga nakikita. Kaya, ang ibig sabihin nga doon, maging aware tayo. Amen? Sa mga
sinusuot natin, di ba? Lord, okay po ba itong suot ko? Hindi ba wala bang magkakasala sa suot ko kapag tinignan ako? Kaya dito ang mga religious, ang mga lalaki nakaseparate sa babae. Dahil bawal na bawal tumingin ang lalaki sa babae kapag ka nag-arouse yung kanilang kasalanang malaki. Kaya bawal sila. Hindi ba napapansin doon sa binibrak? Pag nakita ka naka-spaghetti, batuhin ka talaga doon. Yung isang kaibigan ko, hindi niya alam, bagong dating lang siya ng Israel sa binibrak ang trabaho niya, hindi niya alam na gano'n, hindi naman siya sinabihan. Nagulat na lang siya, buti nga, itlog ang ibinato sa kanya eh. Naka-spaghetti siya. Binato siya ng itlog, nagulat pa siya. Eh sabi ng ibang mga doon kasi, kaya ka binato, nakaganyan ka, bawal dito kasi ang mga tao dito puro religious. Kaya dapat maging aware tayo sa mga isinusuot natin. Hindi, kung minsan hindi nauunawaan ng mga Kristiyano bakit sila, kumbaga parang nagiging mahigpit sa loob ng simbahan. Kasi di ba, huwag tayong pagsimula ng kasalanan ng kapwa natin. Amen. Halimbawa, nakasuot ka, okay naman dito, tapos maigsi naman yung mo. Eh, nag-altar call. Tapos na, bigla kang natumba. Yan mo natumba ka, yung hanggang dito mo palda, di hanggang dito na lang. Eh, kung may mga lalaki, di ba? Kaya dapat, Lord, tanungin natin, okay po ba yung isusuot ko ngayon? Okay po ba yung suot ko? Hindi ba ako magkukos ng kasalanan ng kapwa ko o ng mga makakakita sa akin? Amen? Kasalanan yung mata ng tao. Kaya pagka nakita tayo ng ganon, iba na yung tingin sa atin, namumungay na yung mga mata ng mga kalalakihan. Kaya maging aware po tayo. Amen? Okay. Last na po tayo. David, number 4. David devoted, deeply trusting God. Grabe, no? Devoted siya. Sabi niya, deeply. Malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Ano lang kanyang tiwala? Amen? Di ba sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. May tiwala siya na kahit isling lamang ang dala niya at saka isang batong maliit, alam niya, may tiwala siya na tutulungan siya ng Panginoon. Nasasamahan siya ng Panginoon, ipagtatanggol siya ng Panginoon. Why? Kasi kilala niya ang Diyos niya. Di ba? Kung kilala natin ang Diyos natin sa mga ganong sitwasyon, marami mga gulaya tayong makakaharap. Pero madali lang natin labanan. Kasi kilala natin kung sino kasama natin. Amen? Pero kung di natin kilala ang Diyos natin, kapag mayroong gulayat sa harapan natin, wala na, nanginginig na ang ating mga tuhod sa takot. Naghuhulihan, mayroong mga gera. Alam niyo na ang dami-dami ng mga Pilipina nung naggera, di ba? And then after ng gera, nagkaroon ng peace. Nagsisi sila. Bakit daw sila umuwi? Mula noon hanggang ngayon, merong kapayapaan. Amen? Kasi hindi sila nagtiwala sa Diyos. Yan yung kayo, nandito pa tayong lahat. Amen? Yun nga mga nadamay doon sa nangyaring war, nandito pa rin eh. Masaya pa rin. Di ba? Dahil meron din silang kagaya ni David, deeply trusting God. Kaya ba natin yun? Malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Hindi lang basta tiwala eh. Ang sabi doon, devoted na, deeply pa, di ba? Grabe pag pinagsama, devoted, deeply trusting God. Malalim na pagtitiwala, kaya boom, di ba? Kapag siya'y kumilos, grabe po, di ba? Ibig po sabihin, si David po ay tunay na nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nagre-rely po siya sa kapangyarihan ng Diyos, sa protection ng Diyos. At yung faithfulness ng Diyos sa Kanya. Hindi nga tayo faithful, pero still faithful ang Lord sa atin. Amen? Sabi po sa 1 Samuel 17:37. Oh, di ba? Sabi niya,
mula, sabi niya, sa mga paw, na yung mga paw na yon, sabi niya, mga mababangis na leon, mga mababangis na oso, sabi niya, at sa kamay ng mga hindi tuli na ito. Di ba? Kaya ang sabi ni Saul sa kanya, go, and the Lord be with you. Amen? Grabe yung pagtitiwala ni David. Ayun nga ako ang kalaban ko nga ay mga oso. Si David ay maliit na bata pa lang noon. Napapagtagumpayan niya yung mga oso at mga leon. Ito pa kaya si Goliath na humahamak sa aking Diyos. Siyempre kung ikaw ang makarinig noon, araw at gabi, hoy, lumabas sa mga Israelita, sino makakalaban sa akin? Parang sumakit na yung tenga ni David no? Sumakit na yung tenga ni David sa kasisigaw ni Goliath. Sabi niya, sino ba to? Hindi tuloy na to sigaw ng sigaw. Meron akong Diyos na magliligtas sa akin. Lalabanan ko siya sa pangalan ni Yahweh. So, ganun din tayo. Ano ang ating mga Goliath sa buhay na gusto natin mapagtagumpayan? Utang ba yan ang Goliath natin? Takot dahil sa mga immigration? Takot dahil sa mga missile na lumilipad? Takot sa kamatayan? Ano yung mga Goliath natin? Maging kagaya po tayo ni David. Di po ba? Sabi niya doon, si Yahweh ang aking kalasan. Di ba? Kung ating pumumuni-munihin ang Psalms 91, napakaganda. Di po ba sa Psalms 91? Yung nakakasaulo ng Psalms 91, everyday din natin itong idinideklara. Di ba? Napakaganda po, sabi niya, siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kapangyarihan, sa pagkalima ng mga kapangyarihan. Grabe, di ba? Yung buhay ni David, ibinigay na talaga doon sa kumakalinga sa kanya. Amen? Sabi niya pa, makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan. Amen? Sabi niya, ikaw ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Grabe, yung tiwala ni David sa Panginoon. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Grabe, di ba? Sabi niya, kahit paanong salot, hindi kayo magdaranas. Bakit daw? Dahil si Yahweh ang nag-iingat sa iyo. Amen? Sabi niya, lulububang kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalina niya ay palagi kang nakatitiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya tapat. Grabe, iingatan kanya at ipagsasanggalang. Bakit? Dahil siya ay tapat. Ano pala sabi niya? Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maling sa gagawin biglang paglusob ng mga kaamon. Di ba nakita natin? Grabe ang mga missile gabing araw. Para mga fireworks dyan sa kalawakan. Amen? Pero anong lagi natin deklarasyon araw-araw? Passover, Lord, sa bawat tahanan namin. Hindi po babagsak yung mga missile na yan. Imagine niyo yung isang missile na tumama doon sa hulon, pang-apat na bahay yung sa amin. Di ba? Lumagpas siya sa aming apartment. Na-shake yung bintana at yung aming pintuan ng bahay. Pero lumagpas siya. Akala ko yung amin ang building dahil nung nandun kami sa shelter ay talagang grabe yung parang matinding-matindi yung pagin. Sabi ko, ano kaya nangyari? Pang-apat na building mula dun sa amin ang binagsakan ng missile. Diba? Dahil siya'y tapat, iningatan niya kami magina. Amen. Hindi, sabi niya, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim sa pagpuksay, wala kang takot sa araw, man kung dumating. O, diba? Napakaganda po. At ito po yung maganda, sabi sa 11. O, naniniwala ba kayo sa angel? Sabi niya, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubili. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Kaya si Sister Cheche, nung katindihan ng gera, di ba? Nandun lang sila nakaupo. Intercede lang siya ng intercede. Sabi mo dun sa mga anghel, ingatan ka ng mga anghel. Amen? Itatagubilin daw tayo ng Panginoon
Amen? Dahil ang pangako po ng Panginoon kay David, sabi niya, kapag ika'y tumawag, laging handa ako na ikaw ay pakinggan. Hallelujah! Diba? Ang Diyos na dumidinig ng ating mga panalangin. Amen? So si David po, sabi niya, David trust was not just a feeling, but a conscious decision. Hindi lamang feeling, hindi lang nararamdaman yung kanyang tiwala sa Panginoon. Amen? Kundi yun ay conscious decision. Andun po doon siya nagre-rely sa Panginoon. Amen? At last na po ito, sa Psalms 27. 27 mo sabi niya, si Yahweh ang ilaw mo at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Amen? Di ba napakaganda po ng declaration ni David? Di ba? Siya yung kanyang ilaw, siya yung kanyang kaligtasan, sabi niya, kaya wala akong katatakutan. So, ganun din po tayo. Yung din po ang ideklara natin, ang Panginoon ang ating ilaw, ang Panginoon ang ating sandigan. Amen? Ang Panginoon ang ating kaligtasan. Kaya hindi tayo dapat matakot sa kung ano pa mang nakikita ng ating mga mata. Si Kuya Edison niya kanina, sabi niya no? Pagpasok pa lang dito, pastora, nantik na ako. Sabi niya. Diba, iningatan siya ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. God is really good. Amen? Andyan yung danger sa harap natin. Sino mag-aakala na until now I'm still alive? Amen? Gumuho po yung dito ko magtatapos. Gumuho po ang aming building. 2-story building po. At sa lahat ng mga nakatira doon, 6 na apartment po yun, ako lang ang survivor. Nung ako nasa ilalim ng rubber, nung nasa ilalim na po ako, isa lang ang prayer ko sa Lord. Lord, kung katapusan ko na, I surrender my spirit to you. Pero kung may purpose ka pa sa akin, iahon mo po ako dito. At maglilingkod ako sa inyo habang ako'y nabubuhay. The minute po na nabigkas ko yung word na yon, alam nyo, naramdaman ko na may humawak sa akin na libre. So ginawa ko, ginalaw ko para maramdaman nila na buhay pa ako. Di po ba? Sa tuwing ako'y nalulungkot, sa tuwing pong pakiramdam ko'y down na down ako, inaalala ko yung mga ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Kung paano niya ako iniahon sa kamatayan, papunta sa buhay. Amen. Hindi madali ang paglakad at pagsunod sa Panginoon. Para po maikaibig natin ang ating puso sa Panginoon, kailangan po maging kagaya tayo ni David. Amen? Anong kailangan natin gawin? I-exercise po natin yung intense faith sa Panginoon. Pangalawa, ay ibigay po natin wholeheartedly yung ating pagpupuri, pagsamba at pananalangin sa Kanya. Pangatlo po, kailangan magkaroon daw tayo ng repentant heart. Kalimitan, nagkasala na tayo, hindi pa tayo humihingi ng tawad. Pagkatapos sabi ng Lord, humingi ka ng tawad doon sa pinagkasalanan mo. Ayoko nga siya makita pero pinatawad ko na siya. Hindi pa papatawad ang tawag doon. Amen. Binubo ka lang ng ating mga labi na pinatawad. Kapag pinatawad mo isang tao, kaya mo siyang yakapin, kaya mo siyang ipanalangin. And then, ano pa po, sabi niya, in the last, sabi niya, deeply trusting God. Kapag po nagawa natin yung 4 na yan, marami pa po na kailangan natin gawin para lamang yung ating puso ay maikabit natin sa puso ng Panginoon. Para matawag tayo ng God's own heart. Amen? Gawin po natin ito. Iparamdam at ipakita po natin. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa ang ating pananampalataya. Faith without action is dead. Amen? Ipakita po natin sa Panginoon yung ating intense faith, wholeheartedly worship and prayer, repentant heart, magkaroon po tayo ng repentant heart, at magkaroon po tayo ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Meron ba tayo natutunan ngayong gabi? Magtanong ulit ako sa at wala kayo na isagot.
Lagot kayo sa akin. Okay, Father God, maraming